Kinwestiyon sa Kamara ang 1.6 billion pesos na hiling na budget ng Department of Transportation para sa Public Transport Modernization Program. Ayon sa isang kongresista, hindi naman daw kasi ramdam ang tagumpay ng programa. May unang balita, si Marg Salazar. Sabay sa ikalawang araw ng tigil pasada ng mga kontra-PUV modernization program ng gobyerno, tinanong ang Department of Transportation sa budget deliberation ng Kamara kung bakit ito humihiling ng panibagong 1.6 billion pesos na pondo sa naturang programa sa susunod na taon. Ayon kay Congressman Raul Manuel, hindi ramdam sa kalsada ang sinasabing tagumpay ng PUV modernization kahit sabihing 83% o 117,058 na traditional jeepneys ay modern na. Kasi nga bahagi ng pagpapakonsolidate ay pananakot sa mga driver na hindi sila makakabiyahe. Bukod dyan, tila di umano sapat ang 117,000 modern jeepney base sa agawan ng mga pasahero tuwing rush hour. Paano na lang kung mawala ang traditional jeepney? Ilan na yung mga hinuli na mga jeepney dahil hindi sila nag-consolidate? Those who did not consolidate have not gone back to their routes. In short, hindi na sila pumapasada knowing the penalties and consequence yung pwedeng mangyari. Paglilinaw ng DOTR, hindi pa sila nagpapahuli ng hindi moderno at hindi pa consolidated. Hindi rin daw modernization ang dahilan kung bakit kulang ang namamasada sa Metro Manila halimbawa. Hindi pa rin kumbensido ang kinatawan ng Kabataan Party List. Ang representasyon na ito ay hindi confident talaga na suportahan ang pinopropose na budget lalo for the modernization. Kasi nga, Madam Speaker, by its nature, ang mas pinapaboran nito ay mga foreign na mga manufacturers, tapos ginawa lang negosyo yung ating public transport system. Bukod sa budget ng DOTR, saglit din nasalang sa plenaryo ang budget ng Office of the President. Pinuna ni ACT Teacher Representative Franz Castro ang Confidential at Intelligence Fund ng Pangulo ngayong taon na hindi naman daw nagamit ng buo, na sana'y inilaan na lang sa social services. Wala nang ibang tumayo para himayin ang budget ng Pangulo kaya wala pang 30 minuto ay inaprubahan na rin ito sa plenaryo. Ito ang unang balita. Mark Salazar para sa GMA Integrated News.